magbasa ka ng technical chart or price, no? May edge ka. Hindi lahat na makikita mo is may opportunity. Kailangan makita mo yung wala talagang opportunity. Yun ang pinaka target natin, ano? Pagbasa natin ng price chart, makikita natin yung mga stocks na wala namang opportunity. So paano ka magra-ride or paano mo ibabay, di ba? So bigyan ko kayo ng bonus, okay? Alright, ang kagandahan dito sa ginagamit nating chart trading view, pag naguguhit ka ng mga ganyan, pag binalikan mo yung code, nandoon pa rin, ano? Okay, number 1 na bonus nyo is pwede kayo mag-ride dito, ano? Yung Bloom. Okay, blue chip lang tayo, no? Pero bibigyan ko kayo ng another X blue chips. Okay, punta ka dito sa 1 year, no? Itong Bloom. Okay, tingnan mo is nasa bottom na siya, no? Nasa 52 week low na siya. Okay, this is 1 year or 52 weeks yung kanyang time frame. Okay, tingnan mo is nasa bottom siya at malakas ang possibility na nag-bottom na siya. Excuse me. So, sorry. Pag tumingin ka dito sa kanyang weekly time frame, ayun, meron na doong bullish divergence. Okay? So, pwede ka na mag-ride dyan. Tingnan mo yung kanyang potential. Okay? Let's say dito banda. Pag inabot niya yung peak na yan, yung peak na yan, tingnan mo nasa 240%. Diba? Okay? So, yes, ito na yung reversal, no? Reversal pattern. Okay, increasing volume. Okay, see, yung body nito is init niya yung at least 3 candles, previous candles. Okay, tapos galing sa oversold area itong RSI. Okay, so most probably yun na yung kanyang reversal. Tingnan mo nga yung kanyang daily. Same, nasa higher than 50. Okay, punta ka doon sa monthly. Actually, so yung higher time frame ang unahin mo. Diba? Maaari na siyang magkaroon ng breakout dyan. Saan yung ating araw, diba? Ayan, magkaka-breakout na siya dyan. Tataas na siya. So ito yung trend ng kanyang RSI. Okay, tataas na siyang ganun. So mataas ang possibility na ito yung gain niya pag binalikan niya yung level na to. Pero actually ang mga analyst ang ginagawa at least 50%. Okay, kukunin natin yung 50%, somewhere here. So nasa 7. So pwede kang mag-target dyan ng 7. To make it realistic, kunin mo yung kanyang resistance. Previous resistance malapit dito sa 50%. Okay, okay, dito, no? Ayun, kunuha natin. Ayan, yung mga body na yan. Ayun. Okay, nasaan siya? 7.17. So pwede kang mag-target dyan. Okay, so dito yung buying buying level anywhere here. Medyo taas natin ng konti. Tapos hanggang doon sa 7, nasa, wow, sige, tingnan mo, sige tuloy, nasa 100%, no? Nasa 100%. Okay? Kasi sa range niya, yung kanyang bigger range, pupunta ka lang doon sa at least 50%, tsak na matadaanan niya yun for sure. Okay? Not necessarily babalik siya rin sa kanyang previous level. Okay? Pero maaring bumalik doon. Okay? So, pwede mong doblehin yan. Like I said, no? Pumupunta lang tayo doon sa 50% chance. Okay? Na ginagawa din ng mga analyst. Right? Maganda ba yan? Another bonus. Yung X blue chip, no? Wilcon. Para hindi naman lahat ng stock na sinishare ko is walang opportunity talaga, no? Like a bonus lang ito.
sinishare ko yung paano natin tingnan yung technical chart, okay, or price chart, para at least makita nyo, ano. See, magkakaroon na siya ng nagda-downtrend siya, mag-change siya ng trend, okay, magkakaroon na siya ng uptrend dyan. At tingnan mo yung candle na to, kasi nasa 1 month tayo, no. Pin bar na siya, okay, or sabihin mo ng hammer yan, okay. 1 week punta tayo dyan. Actually parang kicker to okay. Dumaan siya, nag-close siya sa above than opening of previous red candle, okay. So most probably is reversal na yan, reversal pattern na yan, okay. So lagyan mo lang siya ng time to yung para mag-iipon siya ng lakas, then magkakaroon siya ng sideways dyan before yun, magkaroon siya ng uptrend. Anong target mo dyan? Ulitin mo lang yung ginawa natin. Targetin mo yung at least 50%, no. So let's say hanggang dito yan. Ayan yung kanyang 50% support. Ayan, dito yung kanyang support, at least 50% tumatama yan. So nasa 200, almost 200% din, ano, kung babalik siya pataas, okay. Which is very high dahil galing na siya dito nasa over sold na siya okay. Another third, okay, undervalued din itong Wilcon na kapares ni Bloom. Although itong Wilcon is ex blue chip. Ano ba yung dati nating blue chip? Tingnan natin. Yung MEG, no. Okay, on the spot itong ginagawa natin, guys. Ito yung kanyang 1 year, no. Ayan. Ayan, ito yung kanyang 1 year. Okay, April 29. So almost naggaling siya dun sa kanya 52-week low, no. So masabing talagang very low, okay. Tingnan mo rin yan, meron din yung possibility. So ano yung psychology ng market? After niya mag-uptrend, magko-consolidate, and ano yung next? Diba? Uptrend na. Okay? So ito, nagda-downtrend, konting consolidate, so ayan na, magkakaroon na siya ng uptrend na una dito sa momentum indicator natin na RSI. Tapos magpa-follow na yung price. Okay? So anong possibility niyan? Kukunin mo yung 50%, okay, nandito, right? Pero mataas din ang possibility na kukunin niya yung previous level niya, okay. So yun yung mga potential nitong stock na same itong MEG, okay, undervalued stock itong MEG, at very high ang kanyang financial health, okay, compared sa tatlo, okay. Bloom and Wilcon, itong MEG is property stock na very high ang kanyang financial health. Okay, ayos ba yan?